Magandang araw mga ka-vibes! Samahan ninyo ulit ako para sa ating panibagong kwento na pinamagatang Maxine. Kung bago po kayo sa aking channel, sana po ay paki-like po at paki-subscribe na rin po at paki-click po ng notification button para po lagi kayong updated sa lahat kong mga uploads. Tara na, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Nakapupulutan po natin ng aral at maging inspirasyon po ito sa pang-araw-araw nating buhay. Tahimik na nagkatinginan si Maxine at ang kanyang kakambal na si Micaela sa mga di inaasahang panauhin sa kanilang bahay. Pareho silang napipi. Naging ang kanilang ina ay hindi rin makainik. Ikinalulungkot namin kung lubhang nakabigla sa inyo itong biglang pagdating namin. Mapagpakumbabang wika ng babaeng nagpakilalang Senyora Celeste. Ilang linggo na naming alam na kayong magkakambal ay kabilang sa aking mga nawawalang anak. Subalit, dahil inaasikaso pa namin inyong papa ang kalagayan ng inyong kapatid na si Mavrine, ay hindi kaagad kami nakapunta rito para makaharap kayo. Nabaghan siya. Anong nangyari kay Mavrine? Tanong niya. Lubos na nag-aalala. Anong ginawa niyo sa aming kapatid? Huwag kayong mag-alala dahil nasa mabuting kalagayan siya. Pamagitan ng babaeng nangangalang Magnolia. Masusi nakatingin sa kanila ng kanyang kapatid. Nasa state siya ngayon para maisagawa sa kanyang isang operasyon sa nasirang mukha niya. Kasama niya ngayon ang kakambal niyang si Melissa. Iibig mong sabihin ay kapatid din ninyo si Mavrine? Anyong hindi nakatiis na tanong ng kanyang kakambal. Kami talagang tatlo ay tunay na magkakapatid. Ganoon na nga, nakangiting kumpirma ng babaeng nangangalang Madeline. Kami man ang kakambal kong si Magnolia ay kailan lang nakabalik sa buhay ni na mama at papa. Katulad niyong dalawa ay napunta rin kami sa mga taong kumukop-kop sa amin. Hindi madaling tanggapin na isang araw ay malalaman mo na lamang na mayroon ka palang tunay na pamilya. Bukod sa kinikilala mong mga magulang, hindi naging madali para sa amin ni Magnolia na tanggapin ang katotohanan iyon. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin iyon. Ang ibig sabihin ni Madeline ay hindi naging magaan para sa amin na malaman ang katotohanan iyon, ani Magnolia. Pero ang ipinakikiusap namin sa inyong magkakambal ay huwag niyo sanang pahirapan pa ang ating mga magulang. Matagal din silang naghirap sa paghahanap sa atin. Tika nga muna, paano kayo nakatitiyak nga kami ngang dalawa ni Micaela ang nawawala pa ninyong kapatid? Nagulumihang tanong niya. Ang ibig kong sabihin, ganoon na lang ba kadaling malaman iyon? Ano ang pruweba? Ngumiti si Magnolia. Tinudla nito ang tingin ang mga kwintas na suot nilang magkakambal. Pagkatapos ay tumingin ito sa dako ng kanilang ina na parang hindi napakali ng mga sandaling iyon. Bakit hindi natin tanungin si Aling Elena? Mungkahi nito. Sa palagay ko ay siya ang higit na may alam sa tunay na pinagmulan ninyo. Nagkausap na silang dalawa ng papa bago ito nagpunta sa States. At nais kong marinig ninyo sa mismong bibig niya ang lahat tungkol sa inyong dalawa. Nay, bigkas ng kanyang kakambal. Nakatuon ang atensyon sa kanilang kinalakhang ina. Totoo ho ba? Papatawarin niyo ako mga anak kung hindi ako nagkalakas loob na ipagtapat sa inyo kaagad ang tungkol sa tunay na pagkatao ninyong dalawa. Wika ng kanilang ina. Pigil ang mga luha. Wala akong kamuang-muwang sa tunay niyong pinagmulan. Maliban sa naikwento sa akin ng tatay niyo na nakuha niya kayong dalawa sa isang nasusunog na bahay ampunan. Nabanggit na rin ni Mavrine na posibleng kayong dalawa nga ang mga anak na mag-asawang Monteverde dahil sa kwintas na suot niyo na magpapatunay na kayo ay kabilang sa mga Monteverde. Sabay pang nahawakan nila magkapatid ang mga kwintas na suot nila. Natitigan ng mga iyon bago sila tumingin uli sa kanilang mga panauhin. Nakita niyang ang magkakambal na Magnolia at Madeline
ay may mga kanya-kanyang suot na kwintas na kawangis na mga suot nila ni Micaela. Ganon din ang kwintas na suot ng ina ng mga ito. Kung tunay kami magkakapatid ni Mavrem, ay bakit wala ho siyang suot na kwintas na katulad ng suot namin ni Micaela, inay o sisa niya? Mayroon din siyang kwintas ng ganyang anak, sagot nito. Ibinigay namin iyon ng itay nyo sa mismong mayamang mag-asawang umampon sa kanya. Akala kasi namin ay may suot kayong kwintas na magkakapatid dahil iisa ang bahay ampunang pinanggalingan ninyong tatlo. Kaso'y nawawala ang kwintas niya kaya hindi ninyo kailanman nakitang suot niya iyon. At kailan ko lang din naintindihan ang lahat ng huli kami magkita magkausap. Ang ibig niyo sabihin, inay, alam na ni Mavre noon pa man kung sino ang tunay na mga magulang namin? Tanong ni Micaela. Kamakailan lang niya nalaman, anak. Pero hindi raw niya tiyak at hindi ko rin naman nalaman pa kung totoo ang kanyang nabatid. Dahil hindi na kami nagkausap uli. Kaya nga, lubos nag-alala ako dahil wala man lang ni isang sulat na galing sa kanya. At ang lahat ng iyon ay nasagot ng biglang pagpapakita sa akin ni Senyor Magno at Senyora Celeste, ang inyong tunay na mga magulang. At kami na ang humingi ng dispensa na hindi sa pagparito ng papa nyo para personal na makausap kayo, anang senyora, na bumasag sa nakakabiming katahimikang namamagitan sa kanilang lahat. Mangyari kasi ay aksidente si Mavre na sa kabila ng mga pilat sa kanyang mukha ay nakuha pa rin makilala siya ng inyong ama. Patuloy nito. At iyon ay dahil sa malaking nunal na nasa gitna ng kanyang palad, kawangis ng nunal na nasa palad ko. Malubha ba ang kalagayan niya at kailangan dalhin siya sa ibang bansa o sisa ni Micaela? Hindi naman gaano, iha, anang senyorita. Unti-unti nang nalalambungan ng luha ang mga mata nito habang nagsasalita ito. Dahil sa pagkabangga sa kanya ng isang sasakyan ay naapektuhan ng kanyang alaala. Nasa mabuting kalagayan na siya ngayon pero hindi niya maalaala kung sino siya at saan siya nanggaling. Kung ganoon ay may amnesia si Mavren, bigkas niya. Nanlalaki ang mga mata sa narinig mula sa senyora na marahang tumango bilang pagkumpirma sa kanyang sinabi. Bigla, parang nanlalambot na napasandal ang senyora sa bisig na matandang babaeng kanina ay nagpakilalang Yaya Isabel. Anong nangyayari sa kanya? Puno ng pag-alalang tanong ni Micaela. Humakbang ito palapit sa senyora. Mama, sabay na bigkas ni na Magnolia at Madeline. Yaya, ikuha niyo ako ng tubig. Atas ng Yaya sa kalmadong boses. Sa palagay ko ay masyadong naging emosyonal ang inyong mama at pinanikipan siya ng dibdib. Nagmamadali siya nagtungo sa kusina. Bumalik siyang may dalang pitsil ng tubig at baso. Siya na mismo ang nagpainom ng tubig sa senyora. Hindi niya maikakaila ang nadarama niyang pag-alala habang nakatingin siya rito. Hindi naging maganda ang unang araw ni Maxine sa mansyon ng mga Monteverde na makaharap nila ni Micaela ang kanilang kapatid na si Magno Alixter. Mukhang masisira yata ang araw ko ngayon. Ano ang ginagawa ng kumag na iyan dito? Malakas na wika niya na ikinalingon sa kanya ng kanyang mama Celeste at ni Yaya Isabel. Oh, sila bang dalawa ang sinasabi niyong sorpresa, mama? Tura ng lalaki. May pagkadiskustong tumingin ito sa kanyang gawi. Kaya ba matigas na ipinagbili ninyong kailangan nandito kami magkakapatid sa kanilang pagdating ngayon? Sila nga ang sinasabi kong mga espesyal na taong darating ngayon, iho, anang kanilang mama. At dito na rin sila titira. Ano? Umarko ang kilay ng lalaki. Mama naman, hindi orphanage ang bahay natin para mag-ampon kayo ng magkakambal pa, lalo na ang tumboy na iyan. Siya ang tinitiyak kong sisira sa maliligayang araw ko. Sandali lamang, magkakakilala na ba kayong tatlo? Anyong naguguluhang tanong ni Yaya Isabel. Iyang tumboy ho. Yaya, si Maxine ho iyan, na kapitbahay ko sa States at karibal sa pag-ibig ni Janelle, paliwanag na lalaki. Okay lang ho sa akin si Micaela dahil wala kaming pinagtatalunan. Welcome na welcome siyang tumira dito. Talagang very much welcome silang dalawa rito, mahal kong kapatid.
pamagitan ni Magnolia. Dahil sila magkakambal ay kapatid ko't kapatid mo. Ano? Sabay na bulalas nila ng lalaki. Nakita niyang tahimik na nangingiti lamang ang kanyang kakambal. Nilapitan ito ni Madeline at may ibinulong ito rito. Tumangong nakatawa ang kanyang kakambal sa kanila ng lalaki nakatingin. Wow, I can't believe it. Kapatid ko ba talaga ang tomboy na ito, mama? Pakiusap lang ho. Na kung nagbibiro kayo'y sabihin na ninyo sa akin, hindi ko siya matitake. Walang duda, iho. Nakatawang sagot ng kanilang mama. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo ay magkapatid kayong dalawa. Kaya kung anuman ang hindi nyo pinagkakasunduan ay tapusin na ninyo bago pa dumating ang inyong papa. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pinasadahan niya ng malamig na tingin ang lalaking tunay na kapatid pala niya. Hindi pa man ay parang nakikinig-kinita na niyang laging magkakagulo sa pagitan nilang dalawa. I can promise you that, mama, anang kapatid niyang lalaki. Kapag hindi niya tinigilan sa pangungulit ang nobya ko'y, talagang hindi kami magkakasundong dalawa. Dahil, lalo na ako, makita lang kita ay nasisira na ang buong araw ko, bulyaw niya rito. At itong pagkakatandaan mo ha, hindi kisyo di na kami titira ni Mikaela at tanggap na kita bilang kapatid, bilang karibal ko. Oo, hindi talaga ako makapaniwalang kapatid pala kitang kumag ka, pero magkagayon man, ay hindi ako basta magpaparaya. Hindi ako ang tipong magpapatalo sa iyo. No, nungka. Anyong sasagot ito pero pinigilan ito ni Magnolia. Nagpapaunawa ang tingin nito sa kanyang kapatid na lalaki. Alam ninyo, babae lang ang pinagtatalunan ninyo. Malay nyo, hindi pa deserving ang babaeng iyon sa pagtingin ninyong dalawa. Kaya mas mabuti kung timbangin muna ninyo sa mga sarili nyo kung siya na nga. Kilalanin muna ninyo siya ng mabuti. Kaya may suggestion kami naisip ni Mikaela. Sana lang ay huwag ninyong pagtalunan, ani Madeline. Napilya ang pagkakangiti. Ano kaya kung pagbabakasyonin ninyo rito ang babaeng pinag-aawayan ninyo para makilala naming mabuti at tuloy ay malaman namin kung pwede ba talaga siyang mapabilang sa beauty ng mga Monteverde. Hindi ba magandang ideya iyon? Payag ako sa mungkahi ninyo. Basta huwag lang sa iisang kwarto ang dalawang iyan, aniya. Tinudla niya ng malamig na tingin ang kanyang kapatid na lalaki. Sa guest room siya dapat tutuloy. Aba, talagang ganun ang dapat na mangyari, ani Magnolia. Tumingin sa kanya tsaka kina Madeline at Mikaela. O, call kayo sa suggestion na ito? Hindi may pinta ang pagmumukha ng kanyang kapatid na lalaki. Hindi ito tumango, pero iyon ang napagkasunduan sa kanilang dalawa ng kanilang mga pilyang kapatid. O, Alexter, hinihintay namin ang sagot mo, untag dito ni Magnolia. May magagawa pa ba ako? Parinig nito. Pero isa lang ang tinitiyak ko sa iyo, Maxine. Akin lamang si Janelle at kailanman ay hindi kita bibigyan ng pagkakataong malamangan ako. Lalo na ako kung wika niyang nagkukot-kot ang kalooban. Kanina pa niya gustong umbagin ito, subalit nagpipigil lamang siya. Call ako, anito. Namimilyo ang ngiting naglalaro sa mga labi nito. Sa isang kondisyon, mga mahal kong kapatid. Ano iyon, wika ni Magnolia? Gusto ko ring imbitahan dito si Jordan. Ulul, singhal niya rito. Gulo yata ang hinahanap mong kumagka eh. Tika nga muna, si Jordan baka mo na inaanak ng mga Calderon? Tanong ni Madeline. Oo, siya nga iyon, ani Magno Alexter. At bakit mo naman siya gustong imbitahin dito? Tanong ni Melissa. Well, I was just thinking that maybe he can help me para matigil na itong pagtatalo namin ni Maxine. Alam na kasi niyang talunan siya pero hindi niya matatanggap iyon. Manhid yata talaga eh. Ulul, hindi ako manhid. Maxine, masama iyang nagmumura iha. Alalahanin mong kapatid mo yang kinakalaban mo. Sabad ni Yaya Isabel. Nakatingin sa kanilang dalawa ni Magno Alexer. Nawalan siya ng kibo pero hindi ang kanyang mga matang patuloy na pinandidilatan ang kanyang kapatid na lalaki. Paano ka naman matutulungan ni Jordan? Formal na tanong ni Madeline. Well, simple lang. Naging masugid na manliligaw ni Maxine ang kaibigan kong iyon. At really, di nakapaniwalang
pamagitan ni Madeline. Tumingin ito sa kanya. Hindi maitago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Kaso lang ay binastid siya ni Maxine dahil ang gusto niya ay ang aking nobya, saad ni Magno Alixter, at posibleng si Jordan nga ang makakatulong sa akin. Nagsasayang ka lang ng panahon dahil kailanman ay hindi ko magugustuhan ang super kulit na kaibigan mo, galit na sabi niya. Talaga naman palang marami kayong alam sa isa't isa, ano, natatawang sabi ni Magnolia. Pero alam mo, saludo ako kay Jordan na maging boyfriend mo, Maxine. Aba, marami nagkakagusto sa lalaking iyan dito. Isa na roon ay ang supermodel na si Celo. Pero hito at ikaw pala ang gusto niya. Tapos, nabastid lang. Wala akong masabi ha, nabigla ako sa revelation ninyong dalawa ni Alixter. Pwede ko bang makita ang kwarto para sa akin? Parang walang anumang sabi niya kay Yaya Isabel. Bigla yatang sumakit ang ulo ko. Talagang hindi na ako dapat pang magtaka dahil nakita ko ang dahilan ng pagsakit ng ulo ko. Sige iha, sasamahan na kita. Sumunod siya sa mayordoma. Ang nais niya ay mapag-isa. Ano? Ulitin mo nga ang sinasabi mo, Jordan. Balak mong magbakasyon sa inyong bayan ngayong summer? Ani Suset. Anyong hindi nakapaniwala sa kanyang sinabi rito. Nabitin sa iri ang ginawa nitong pagtutupi sa kanilang mga bagong labang damit. Tahimik siyang tumango bilang pagkumpirma sa sinabi nito. Isang sulyap ang ipinokol niya rito bago siya tumayo mula sa pagkakaupo niya sa gilid ng kama. Tinimbang sa sarili ang dapat niyang sabihin. Pero love, sa anong dahilan naman at biglaan yata iyang iniisip mong bakasyon? Tanong nito sa mahinang tindig. Nakabibigla ka naman. Akala ko tuloy ay magkakasama tayo. Bahagyang gumalaw ang kanyang noo. Ibanilik nito ang tingin nito sa kanya. Matamang tiningnan niya ang mukha nito. Sinasalamin ang saloobin nito. There has been a change of plan, love. Kapag kuwan ay sabi niya, I decided to go home earlier, but I'll be spending Christmas with you for a change. Hindi ba mas magandang plano iyon? Magkakasama tayong dalawa ngayong darating na Pasko? Oo, that would make me really happy, wika nito, pero nasa tinig nito ang agam-agam. Kaya lang ay mas gusto ko kung dito na muna tayo magkasama. Hindi mo ba gusto magkasama tayong dalawa ngayong summer dito? Sa halip na umuwi ka sa inyo? Kumunot ang kanyang noo sa tinig nitong puno ng pag-aalinlangan. Humarap siya rito, nagtama ang kanilang mga tingin. Lumapit siya rito at niyakap niya ito mula sa likod. Siyempre naman, gusto ko magkasama tayo, love. Ano bang klaseng tanong iyan? Ikaw para bang nagsasawa ka na sa presensya ko? Alam mong hindi totoo yan, Susie. Nalambing na saad niya rito. Yumuko siya at bahagyang ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito. Nagkataon lang na hindi ko talagang papaghindian ang imbitasyon ni Magno Alixter. Alam mo namang minsan lang kung umungot sa akin ang nabitin ang kanyang sasabihin ng marahas na kumawala ito sa kanyang mga bisig. Hindi maipinta ang anyo ng magandang mukha nito. Sa makatuwid, ay binigyang importansya mo pa yata ang matalik mong kaibigan kaysa ang makasama ko. May himig na pagkadisgusto sa tinig nito. O kaya'y sabi ka lang makita ang dating nililigawan mong tumboy na tunay palang kapatid ni Magno Alixter. Aba, hindi malabong mapapalapit ka na naman uli sa babaeng iyon. Napangisi siya. Iyon na nga mismo sa bibig mo nang galing na siya ay tumboy, kaya wala kang dapat ika-insecure sa pusong lalaking iyon. Isa pa, 3 weeks lang ang bakasyong hiningi ko sa opisina namin. Patuloy na pangungumbinsin niya rito. Ang sabihin mo'y gusto mo lang makita ang babaeng iyon. Anitong paasik. Nakatayo itong patalikod sa railings ng balkonahe. Hindi ko pa rin makakalimutang minsan sa buhay mo'y naging alipin ng tumboy na iyon ang puso mo, Jordan. Don't be childish, honey, aniya. Nagpapaunawang hindi lamang ang kanyang tinig, kundi maging ang kanyang mga matang nakatingin dito. Matagal na ang pangyayaring iyon, kaya wag mo nang buhayin pa. Alam mong burado na sa aking puso't isipan ang kahibangang iyon.
iyon ay mula na makikilala kita. Hindi pa rin nagbabago ang timpla nito. Madilim ang anyo ng mukha nito. At hindi niya mawari kung paano niya mapaglulubag ang kalooban nito. Kung bakit kasi ayaw mo pang magpakasal tayo para matigil na iyang kasisilos mo sa kanya, aniya. Malapit na makatapos sa pag-aaral ang dalawang kapatid ko, George. Saan itong nagmilo na ang paraan ng pagsasalita nito. Napangiti siya. Batid niyang kapag binigkas nito ang kanyang palayaw ay nawawala na ang sama ng loob nito sa kanya. Alam mong ako lang ang inaasahan nila kaya nanatili ako sa bansang ito. Hayaan mo, sa sandaling tapos nang ang obligasyon ko sa kanila ay pakakasal agad tayo. Alam mo lagi kitang inuunawa kaya tumagal ng mahigit 3 taon itong relasyon natin. Pero, huwag mo namang patagalin ang aking paghihintay at baka ako'y mainip. Aba, lagpas na sa kalendaryo ang edad ko. Tumawa ito sa kanyang tinuran at buong lambing na sinugod siya nito ng yakap. Para sa akin ay bata ka pa rin kasi 30 ka pa lang naman. Umarko ang kanyang kilay sa paraang nang-aasar. Kaya nga dapat ay pakasal na tayo. Aba, baka hindi na tayo magkakabibi niyan. Dalawa lang kami ni Dodds na magkapatid at pareho pang lalaki. Kung hindi tayo magkakabibi ay tiyak na siya lang ang magiging pag-asa ng mami at daddy ko na magkakalat ng lahi namin. Please give me more time, Anito. Next year ay tapos na pareho sa kanilang pag-aaral sina Monica at Mabel. Kaya kaunting paghihintay na lang, okay? Ayaw mo namang pakasal na tayo para magkatulungan tayo sa pagpapaaral sa mga kambal na iyon, aniya. Hay nako, wag mo na akong kulitin dyan. Alam mo namang ang pinagkakaiwas-iwasan ko ay sa lahat ay marinig ang mga negative na bagay mula sa mga magulang mo. Ayokong isipin nilang pira lang ang gusto ko sa iyo. Napipilan siya, hindi na bago sa kanya ang linyang iyon. Mahal kita, Jordan, masuyong bigkas nito. Wala na akong hiniling sa Diyos kundi ang maging kabiyak ako ng iyong buong buhay. Kaya lang ay nakatali pa ako sa responsibilidad na ipinangako ko sa aking mga magulang bago sila binawi sa aming magkapatid. Same here, love. Mahal din kita, tugon niya at siniil ng halik ang mga labi nitong naghihintay. Tatanggapin mo ba talaga ang imbitasyon na iyong kaibigan? Tanong nito pagkaraan nilang sandali. Formal ang anyo ng mukha nito. I'm not sure yet, love. Saad niyang pinisil ang tungki ng ilong nito. Gusto ko lang na malaman mo ang aking balak. Don't worry. Wala kang makakapalit dito sa puso ko. Ikaw na lang talaga kaya magtiwala ka sa akin. Pero paano kung matukso ka sa babaeng iyon na malaki ang pagkakagusto sa iyo? Tumawa siya. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang mukha nito. Huwag mo sabihin hanggang ngayon ay nasa isip mo pa rin ang ginawa ni Cielo. Bakit ko naman makakalimutan ang insidenteng iyon? Parang napipikong tugon nito. Nakasimangot. First time akong isinama sa inyo. Tapos ay makikita ko na lang na sinisidyos ka ng babaeng iyon sa kwarto mo. Namimilog ang kanyang mga mata. Napailing-iling na kinabig niya ito sa kanyang tabi. Hindi kailanman mauulit ang tagpong iyon, love, niyang tumawa. Well, okay lang ba sa iyo kung sakaling ipasya kong pagbigyan ang imbitasyon ni Alexter? Sige, payag ako, nakangiting sabi nito. Kung hindi lang talaga malaki ang utang na loob ko kay Magno Alexter sa pagtulong niya sa aking mapansin mo noon ay tiyak na hindi ako papayag, no? Napahalakhak siya. Thanks a lot, love. Pagkakuan ay turan niya. Masaya ako na pag-usapan natin ito ng walang Cold War na namamagitan sa atin. Hinirapan siya nito. Halika na nga sa loob at nang makapaghanda na ang ating makakain. I'm hungry. Glad to hear that. Tutulungan na kita para makaluto na agad. Magkaangkla ang mga brasong pumasok sila mula sa veranda. Gustong tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Mabuti pa'y ako na ang maghahanda ng kakainin natin. Baka si Alexter na iyan. Tiyak na matagal ang magiging pag-uusap ninyong dalawa.
Masuyo siyang ngumiti rito at dinampot niya ang kanyang cellphone. What kind of a joke is this? Paliligawan mo sa akin si Maxine? Walalas niya. Nabigla sa nais ipagawa sa kanya ni Magno Alexter na kausap niya sa cellphone. Oo sana Brad, kumpirma nito sa kabilang linya. Iyon lang ang tanging paraang naisip ko para matapos na ang kahibangan ni Maxine. I need your help to make her realize that she cannot be my girlfriend's lover. Saan mang anggulo tingnan ay imposibleng mangyari iyon. Napahalakhak siya sa sinasabi. Hey, may nakakatawa ba sa sinasabi ko? Tura nitong tila napikon sa kanyang naging reaksyon. Wala, I just can't believe I'm hearing this from you, Brad. You sound like an insecure guy, taking everything seriously. Not too sure about your lady's love? No, hindi yun ang problema ko. Medyo naapektuhan lang ako sa maling pananaw ni Maxine sa paligid niya. Ang hindi ko lubos maisip ay kung bakit nagkakagusto siya kay Janelle gayon di hamak na mas maganda siya kaysa sa syuta kong iyon. God, this is like a curse to my happiness. Kaya nga, naisip ko siyang paligawan sa iyo. Siguro naman ay hindi mahirap para sa iyong gawin iyon dahil ginawa mo na minsan. And everything will be just between you and me. No way, you must be out of your mind, Brad. Can't do that. Masaya na ako sa piling ni Suzette, kaya malabong mangyari ang sinasabi mo sa akin. Tanggi niyang may diin ang tinig. Hindi niya gusto ang idea nito. Isa pa, baka hindi ka na makakatuntong sa apartment namin ni Suzette kapag nalaman niya ang tungkol sa kalukuhang iyan. Nagpasya akong magtungo riyan para sa kasal ninyo ni Janelle at hindi sa kung ano paman. Narinig niya ang malutong na halakhak nito sa kabilang linya. Tila na-amuse ito sa kanyang sinasabi rito. Calm down, George. Kapag Juan ay anito na mag-subside ang halakhak nitong halos kumiliti sa kanyang tenga. Pinapaligawan ko sa iyo ang tomboy na kapatid ko para maging tunay na babae siya nang sa gayon ay mawala na ako ng problema sa pagitan namin dalawa ni Janelle. Alam mong malaki ang pagkakagusto niya sa aking nobya. Pero kung paliligawan ko man si Maxine, sa iyo ay hindi kailangang maging totohanan ang lahat. I don't kid you, wika niya ng guguluhan. How? How is that going to be? Simple lang, Brad. Kunwari ay nililigawan mo si Maxine. Panayad na wika nito. You must profess to her you are in love with her. At bakit ko naman gagawin iyon? Sarkastiko ang tinig niya. I need your help, diretsang sabi nito. At bago mo ako tanggihan, ay pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Ikaw lang ang kaibigang naisip ko na makakatulong sa akin sa pinoproblema namin ni Janelle. No way, mas mabuti kung si Dodge na lang ang kausapin mo't magiging madali ang lahat. Matinik sa babae iyon at kayang-kaya niyang, iyon na nga hindi naman ako papayag na malokon si Maxine. Ang gusto ko lang, mangyari ay malipat ang atensyon niya sa mga lalaki. Kaya ipinakikiusap ko to sa iyo. Isa pa'y nakakatiyak akong safe siya sa iyong mga kamay. Brad, dahil alam kong mahal na mahal mo yung ka-live-in partner mo ngayon. Ilang saglit na natigilan siya sa tinatakbo ng kanilang usapan. Parang tukso namang naglaro sa kanyang isip ang magandang mukha ng tumboy na kapatid nitong niligawan niya noong 15 anyos pa lamang ito. At siya ay 23. Humigit kumulang at 3 taon na ngayon ang nakakaraan. Subalit sa kanyang gunita ay lagi niyang naaalala iyon. Ayokong isiping tatanggihan mo ako sa pakikiusap kong ito sa iyo, Jordan. Pukaw ng kanyang kaibigan sa kanya. Kaya ako nagkalakas loob na ikaw ang lapitan dahil may tiwala ako sa iyo, Brad. I'm sorry, Alexter. Mahirap yata talaga iyang ipinagagawa mo sa akin, wika niyang nakasunod ang malalim na buntong hininga. Iyan na ang dahilan kaya man ko inimbitahang magbakasyon sa inyong tahanan nung tawagan mo ako last week. Well, parang ganoon na nga, Brad, sabi nito. Please, I'm begging you to help me. Can't do that. Sorry, ayokong madisappoint ka sa pagkakaibigan nating dalawa, Alexter. Pero, kalabisan na yata iyang pinakikiusap mo sa akin. Isa pa'y imposibleng malutas ang problema mo sa gagawin kong panliligaw kunwari sa kapatid mo.
Malabo makuha ko ang atensyon niya para ilayo siya sa nobya mo. Kaya mali ang taong nilalapitan mo, Brad. Ang dali mo namang sumuko kaya hindi mo pa nasusubukan, Jordan, sabi nito. Kung hindi ko nga lang inilapit sa iyo si Suzette noon, na malaki ang pagkakagusto sa iyo at tiyak na malabong magkakanobya ka, ay mo patunayan sa akin na kaya mo magpaibig na isang babae at simulan mo iyon kay Maxine. Is that a challenge? Wika niyang sa kalooban ay may munting bahaging nasagi roon. Umalma ang kanyang kalooban sa pahayag na iyon. Hindi matanggap ng kanyang sarili ang tila nagsusumigaw na katotohanan sa likod ng mga binigas na salita ng kanyang kaibigan. Maybe I do, saad nito. Marahil ay tinanggihan mo lang ang pakiusap ko dahil talagang hindi mo kayang magpaibig ng isang bab. That's too much, Alexer, saway niya. Hindi na niya ibig pang marinig ang mga sumunod na sasabihin nito. Lubhang sumisira iyon sa kanyang pagkatao. Alam mo hindi totoo yung mga pahayag mo. Prove me wrong, mahal kong kaibigan. Ligawan mo si Maxine. At hindi basta ligaw lamang, paibigin mo siya hanggang madama niya isa siyang tunay na babae. At kapag nagtagumpay kay tsaka lamang ako maniniwalang hindi kaduwag pagdating sa mga babae. Be here 3 weeks from now. We'll be waiting for you. Bago pa siya nakahuma ay nawala na ito bigla sa kabilang linya. Nag-iwan ng paglalatang ng galit sa kanyang dibdib ang walang patumanggang pang-iinsulto ng kanyang matalik na kaibigan sa kanyang pagkatao bilang isang lalaki. Isang malaking hamon iyon sa kanya. Nagtangis ang kanyang mga bagang sa isiping iyon. Batid niyang isang malaking problema iyon sa relasyon nila ni Suzette. Pero, hindi ba at kunwari lang naman ang gagawa niyang panliligaw kay Maxine? Hindi isang malaking kahibangan ang lahat. Hindi ako dapat magpadaig sa mga ipinamukha sa akin ni Magno Alexter. Anang kalooban niyang tumutol sa isang hakbang patungo sa isang bagay na magiging problema niya kung sakali. Pero, totoo nga bang duwag siya sa pagdating sa mga babae, gaya ng isinasaad ng kanyang kaibigan? Muli ang pagtatangis ng kanyang mga bagang sa umuukil-kil sa katanungang iyon sa kanyang utak. Napalis ang ngiti ng mga labi ni Magno Alexter nang maibaba na niya ang telepono. Nalingunan niya si Maxine na matamangang nakatingin sa kanya. Kabado siyang baka narinig nito ang usapan nila ni Jordan. Nagkunwang nag-alis siya ng bara sa lalamunan at nakaarko ang kilay na hinarap niya ang kanyang kapatid. Pinakiramdaman niya ito at sinuyod ng tingin ang ayos lalaking itsura nito. Mula sa stripe polo na bukas ang botones at V-shaped neckline na napailaliman ng itim na t-shirt. May pulang panyo nakatali sa hita nito. Nakasuot ito ng kupas ng pantalong maong. Nakasalapid ang mga mahabang buhok nito sa ilalim ng sombrerong baliktad ang pagkakasuot. Nasa likod ang harapan. Nakasuot ito ng puting sneakers. Kung mag-ayos babae lamang ito ay pihadong kasing ganda ito ng kakambal nitong si Micaela. Tisin sana ay wala na siyang kaproblema sa relasyon nila ni Janela. Kung bakit kasi sa dinamirami ng pagiging karibal niya ay ang kapatid pa pala niya ang magiging kalaban niya sa puso ng kanyang nobya. Uy, ano bang tinitingin-tingin mo riyan ha? Pukaw nito sa kanyang pagdili-dili. Siguro ay may masama kang binalak sa akin ano? Ang sama talaga na impression mo sa akin, Maxine. Ikaw nga iyong nalingunan ko na nakatingin sa akin eh. May sadya ka ba sa akin? Kaswal na tanong niya rito. Kalangkap niyon ang namimilyong ngiting naglalaro sa kanyang mga labi. Ako? Balik na wika nito. Itinuro nito ang hintuturo sa sarili nito. Sa lubong ang mga kilay nito. May kailangan sa iyo? Tumango siya. Hinirapan siya nito. Aba, ba't mo naman naisip na may kailangan ako sa iyo? Baka ang gusto mong sabihin ay ikaw ang may kailangan sa akin. Maybe my dear sister. Call me Maxie at magkakaintindihan tayong dalawa, Magno Alexter. Asik nitong hindi may pinta ang anyo na mukha sa pagkakatingin nito sa kanya. Alright, Maxie, nakangising pati anod nito. Baka pwedeng bati na tayo?
Bati, nakaarko ang kilay na wika nito. Nanalakab ang tinging pinukol nito sa kanya. Depende. Kung ibabalato mo na ba sa akin si Janila ay pwedeng-pwedeng iyang sinasabi mong bati na tayo. O ano, call? Napamaang siya sa di inaasang sinabi nito. Hindi niya malaman kung ano ang magiging reaksyon niya. Tila sabik naman ito naghintay sa isasagot niya. Bahagyang ikiling-kiling niya ang kanyang ulo habang sa sulok ng kanyang mga mata ay pinag-aaralan niya ang bawat ekspresyong makikita sa mukha ng kanyang kapatid. Well, bakit hindi? Tura niya. Pagtaan ng ilang sandali, payag ako sa gusto mong mangyari sa isang kondisyon, Maxine. Kondisyon? Anitong bahagyang nag-alsa ng tinig. Para kang babae, Alexter. Maraming chichi-burichi. Sige, sabihin mo kung anong kondisyon iyan. Tsakin mo lang na magugustuhan ko, ha? Bibigyan kita ng pagkakataong maligaw kay Janila. At magiging iyo lamang siya kung mapapasagot mo siya bilang nobya mo. Pero, hindi ibig sabihin nun ay didistansya na ako sa kanya. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na ninanasa mo para hindi mo naman isiping unfair ako. Kapag lumagapak ka naman sa panliligaw sa kanya ay inaasahan ko nang tigilan mo na siya. Mainam yung suggestion mo, Alexter. Wika nitong nanunukat ng tingin nito. Pinabibili mo ako sa pagiging sports mo, Brad. Sige, call ako sa mungkahi mong iyan. May the best man win. Ibig niyang matawa sa kanyang narinig. Kunwa ay napakamot siya sa kanyang batok upang ikubli ang kanyang ngiti. Tinanggap niya ang nakalahad na palad ng kanyang tumboy na kapatid. This will surely be my pleasure, Magno Alexter. Formal na bigkas nito. Ikinulong ng tingin nito ang kanyang matamang titig. Come hell or water, I am going to win this. Not on your life, my pretty word sister, anang kanyang utak. Lihim na umalma sa sinabi nito. Hindi pa man ay tila nababatid na niyang magiging isang napakalaking problema ang ihahain niya sa pagitan nila Janila. Pero, kailangan niyang idaan ang lahat sa diplomasya. Nang sa gayon ay makuha niya ang simpatya ng kanyang kapatid na tumboy para mapalapit siya rito. Hindi niya gustong masira ang pagiging magkapatid nila nang dahil lamang sa nagkakagusto ito sa kanyang kasintahan. All he needed to do was play it cool and to bank on his friend Jordan to help him out of his misery. Iyan din naman ang tanging pag-asa niya. Ang mabaling ang atensyon ni Maxine sa ibang bagay at higit sa lahat at tiyak magiging masaya ang kanilang mga magulang kung masusumpungan ng mga kanyang kapatid sa sarili nitong isa palang tunay na babae ito. Ang tanging bumabagabag ngayon sa kanyang kalooban ay kung tutulungan nga siya ni Jordan at kung magkakaroon man ng tagumpay naman kaya ito sa balak niyang mangyari. Turn his sister into a full-grown lady. You better make it, buddy, sa loob-loob niya. God knows I'm banking on you to help me. Though you may not be a good bit where Maxine is concerned, but it's gonna be a good start. Make her feel like a real woman, not a goddamn tomboy freak. Maraming salamat po sa pakikinig. Abangan po natin ang karugtong ng ating kwentuhan. Ingat po lagi. God bless.